Hello mga ka-babes! Welcome back again to my vlog. So finally mga ka-babes, meron na ulit akong vlog. Napakatagal na akong hindi nagbo-vlog mga ka-babes, hindi na ako nakapag-update sa inyo. And finally, ito na naman, andito na naman ako, ipag-chismisa na naman ako sa inyo. So yun, gusto ko lang kasi kayong i-update mga ka-babes sa mga buhay-buhay ko ngayon. So, bale, nagbakasyon kasi ako nitong taon na to mga kabibs. Hindi ko kayo na-update noon kasi ako'y busy and nung nagbakasyon ako is May 4. Kasi yung ate ko nga ikakasal. At nakabalik naman ako dito sa Qatar mga kabibs. So gusto ko lang kayong i-update kung balak nyo rin magbakasyon. By the way mga kabibs, andito pala ako sa Qatar. Dito ako sa Middle East nagtatrabaho. So, share ko lang pala sa inyo mga kabibs yung mga requirements na dala ko nung ako ay nagbakasyon mula dito sa Qatar papunta doon sa Pilipinas. So, bago ang lahat, pumunta muna ako doon sa Poloowa Philippine Embassy dito sa Doha, Qatar. Kasi nga, pina-renew ko yung aking kontrata at saka nagbayad ako ng, yung in-update ko naman yung aking OWA membership. So, mamaya papakita ko sa inyo yung ID na galing doon sa Philippine Embassy. So, binayaran ko doon sa may OWA membership is 93 reals. So, sa mga kababayan ko nandito sa Qatar, so kailangan yung magbayad. Ito siya, yan. Tinatanggap nila is cash lang, dapat exact amount. Hindi ko lang pala sure kung pwede na magdala kayo ng 100 reals. Pero ako kasi, naalala ko nun parang nagbayad ata ako ng exact amount. Kasi kailangan talaga ng exact amount para hindi na sila maghagilap ng change, 'di ba? Kasi malay nyo, wala din silang barya doon. So, yun, hindi sila nagtatanggap ng ATM card doon mga kabibs, kaya make sure na may dala kayong cash, okay? At saka wag niyong kakalimutan mga kabibs na magdala kayo ng sarili niyong ballpen. Kasi kahit na may ballpen doon sa Philippine Embassy dito sa Qatar, mas mabuti talaga na meron kayong dala. At saka wag na lang din kayo magpapahiram sa mga kabayan din natin. Kasi nga, example na nangyari sa akin, pinahiram ko siya, tapos naibalik naman sa akin. Pero ang problema kasi, alam niyo yung iniisip ko pa na, nasan yung ballpen ko? Kailangan ko din that time na, tapos hindi ko na mahanap na saan yung nanghiram ng ballpen ko. Tapos nung pauwi na ako noon, buti na lang, nandun siya sa gate, tapos parang paalis na rin siya, tapos parang namukhaan niya ako. Tapos ako naman, parang hindi ko sure kung siya ba yung nanghiram sa akin ng ballpen. Tapos nagkatingin lang kami, tapos maya-maya, inano niya ako, sabi niya sa akin na, ikaw ba yung hiniraman ko? Sabi ko, ay, oo nga po pala yung ballpen ko, sabi kong ganon. So, yun, alam niyo yung time na yun na kailangan ko sinong ballpen, hirapan tuloy akong maghagilap. Meron naman doon sa loob, kaso nga lang, meron din kasi mga gumagamit, di ba? So, yun lang naman yung advice ko, yun lang naman masasabi ko sa inyo. Yun kasi yung nangyari sa akin. And then mga kabibs, nagbayad pala ako ng employment contract doon sa loob ng Philippine Embassy. Binayaran ko doon 40 reals. So, cash din mga kabibs. Hindi sila tumatanggap ng card. Ito yung employment contract kasi nga, di ba before, yung company ko is Papa John's, tapos lumipat na ako ng ibang company. So, kailangan nilang palitan yun. Kasi nga ako yung magbabakasyon. Then, yung hinahanap kasi nila na requirements pag pupunta kayo sa Philippine Embassy mga kababes, make sure na meron kayong digitally attested electronic contract. Ito yung itsura niya. Galing to sa aking company. Dapat, talagang hihingin nyo to sa company nyo mismo. Kasi nga, kailangan to, isa to sa mga requirements sa Philippine Embassy kasi kailangan nilang makita kung magkano yung sahod mo at kailan ka nag-start. At saka mga ka-babes, make sure na titignan nyo yung sa salary certificate nyo at dito sa digitally attested electronic contract
na yung working start date nyo. Kasi yung nangyari kasi sa akin mga kababes is, ang nakalagay kasi dito is October 30, 2024. Pero dun sa salary certificate ko, nakalagay, May ata yun, magkaiba sila. So, tinanong ako nung sa loob ng Philippine Embassy kung wala bang problema sa akin yun. Nung time nga na kinausap ako ng ganun, tinanong ako na, kinabahan ako, akala ko hindi ma-accept yung mga papers ko na dala. Pero tinanong naman nila sa akin kung okay lang ba sa akin na ganun yung nilagay ng company ko doon, yung working start date ko. Sabi ko, wala naman po problema sa akin. Sabi ko ganun sa kanya. Ina-advise kami dito sa Philippine Embassy na hindi ba parang madaya yung company mo na ganyan. Parang ginugulangan kanila kasi nag-start ka ng April, di ba? Tapos ang nakalagay sa kanila is October 30. Sabi ko, sige, okay lang po yan. Basta po may trabaho ako at makapagbakasyon ako, sabi kong gano'n. So, yun, inaccept naman ng Philippine Embassy. So, yun mga kababes, lagi nyo talagang i-double check yun para hindi kayo ma-shock pag nandun na kayo, no? Then, salary certificate mga kababes, ito naman yan. Kinuha ko yan sa aking company. So, pagka hindi alam ng HR nyo yung ano yung salary certificate, mag-search lang kayo sa Google, tapos ipakita nyo yung kung ano yung itsura ng salary certificate at send nyo na lang sa HR. Kasi yung HR ko, yun, ginawa ko ganun. Sinend ko yung ano yung itsura ng salary certificate, tapos yun, inedit-edit na lang niya. Sinulat niya yung pangalan ko doon, yung QID, at saka passport number. So, ito pa mga kababes, yung sa passport number ko, di ba, na-share ko naman sa inyo before na nawala nga yung passport ko. So, yung HR ko, hindi niya alam na nawala yung passport ko. Ang nailagay niya sa salary certificate ko ay yung luma pa din. So, buti na lang dinoble check ko. Tapos sabi ko doon sa HR ko na, please po, pakipalitan po. Kasi po, nawala po kasi dati yung passport ko. Kasi hindi ko naman na-explain sa kanila yung ganun. And then yun, tapos, yung ano yung restaurant na bago ko ngayon, tsaka ano yung position ko, tapos kung kailan ako nag-start. Tapos nakalagay dito sa salary certificate ko yung basic pay ko, transportation, housing allowance, gano'n. Tapos yung total amount, ayan. Tapos kailangan ng Philippine Embassy yung date kung kailan kinuha ng salary certificate at saka stamp na galing doon sa company ko. Tapos, kumuha rin ako ng establishment card. So, ayan yan. With stamp din to ng Philippine Embassy. Nag-stamp sila. So, yung establishment card, galing din yan sa company ko. Hiningi ko sa kanila. Nahiya na nga ako that time kasi ang dami kong hinihingi sa HR. Pero, ano magagawa natin, di ba? Kasi nga magbabakasyon ako and yun nga. Tapos, kailangan din mga kababes ng photocopy nyo, Xerox, ng bago nyong passport. Okay? Tapos, huwag nyo kalimutan na mag-signature dito. Alam nyo naman na siguro yan. Tapos, photocopy Xerox din syempre ng QID natin, hindi expired yan, kasi ipapakita natin yan doon sa Philippine Embassy. So, ayun mga kababes, pagka pala pupunta kayo dun sa Philippine Embassy mga kababes, i-sure nyo na meron kayong appointment bago kayo pumunta dun. Kapag naman meron naman na kayong ticket, talagang sure na talaga kayo na may ticket na kayo, talagang paalis na kayo na at wala nang pipigil sa inyo. So, ang ma-advise ko sa inyo, kahit wag na kayo mag-appointment, ipakita nyo na lang to mismo doon sa Philippine Embassy. Sabihin nyo na meron na kayong ticket, ipaserox nyo na lang, tapos pakita nyo sa kanila. So, hindi na nila hingaan kayo ng appointment. Pero ako, para sure, kasi ako ay kinakabahan, sabi ng ate ko, mag-appointment pa rin ako. So, yun. Pero, in-advise sa akin nung nandun na ako sa may loob ng Philippine Embassy, ang sabi sa akin, kahit yung pinakita ko sa kanila yung may ticket na ako, sabi naman sa akin doon na kahit wala nang appointment, okay na yan, sabi ko.
Tapos, pag nandun na kayo sa airport mga kababes, kapag paano naman kayo, pa uwi na kayo, what I mean, pabalik na kayo ng Qatar. So, tapos ng bakasyon nyo, syempre, papakita nyo tong Overseas Employment Certificate, yung OEC, na tinatawag natin balik manggagawa. So, kailangan na kailangan to mga kababes, napaka-importante nito kasi ito yung hinihingi nila kapag tayo ay pabalik na ng abroad. Dito nga sa OEC ko, hindi rin napalitan yung passport number ko. Until now, luma pa din. Hindi ko rin kasi siguro, hindi ko kasi nasabihan din yung doon sa Philippine Embassy na nawala nga yung yung passport ko. So, hindi ko alam paano palitan to. Baka may idea kayo mga kabibs, comment down below kung paano ko to mapapalitan, yung passport number ko na luma. Kasi may bago na akong passport. So, paano ko kaya ito mapapalitan? So, yun mga kababes. Anyway. Ayan, ito ang nakalagay dito. This OEC serves as the OFW travel exit clearance and valid for single exit only. Any erasures and alterations shall render this document invalid. So, yun. So, ayun lang mga kababes. Sana nakatulong sa inyo and sa mga kababayan kong OFW dito sa Qatar, lalo na dito sa Qatar. So, kung ikaw ay magbabakasyon, sana natulungan kita kung ano yung mga dapat mong dalhin, yung mga requirements kapag once na pupunta ka sa Philippine Embassy dito sa Doha, Qatar. And mga kababes, kapag pupunta pala kayo doon mga kababes sa Philippine Embassy, agahan nyo ha, agahan nyo pumunta doon kasi nga nagko-close sila ata 3 p.m. So, kahit na yung appointment nyo is kunyari 12 p.m. ganun, dapat agahan nyo pa din kahit kung anong oras bukas ng Philippine Embassy, pumunta na rin kayo doon kasi syempre, mas magandang kahit na walang tao doon o mauna kayo, entertainin naman kayo doon. So, ay mga kababes, pagpunta ko doon pala mga kababes, sakto lang yung tao. And yun, ang kinagandahan kasi nga nung pumunta ako ng Philippine Embassy mga kababes, alam ko na kung paano mag-commute. No need na mag-Uber-Uber. So, sumakay lang ako nun mga kababes ng metro station. So, ang bahay ko kasi malapit sa Sports Metro Station. Tapos, bumaba lang ako sa Katara Metro Station. Exit 1 ata yun. Then, nag-book lang ako ng Carwa doon. Binook ko 1 passenger. Tapos, sinearch ko lang doon yung OWA Philippine Embassy. May lumabas naman. Pwede rin ng Nabig Medical Center. Pero nung unang pag-search ko, walang lumalabas. Tapos nung search ko yung OWA Philippine Embassy, may lumabas. So, yung kinlik ko is yung OWA Philippine Embassy. Tapos, pagbaba ko doon, nakita ko agad yung flag nung Philippine Embassy. Kaya bumaba na ako doon. So, yun lang mga kababes yung share ko sa inyo. I hope na may natutunan kayo ngayong vlog. Thank you for watching. Bye!